tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala pang masyadong epekto sa ekonomiya ng bansa ang nangyayaring tensyon sa Middle East. Pero mahigpit na pinapantayan ng pamahalaan ang presyo ng langis. Si Mela Lesmora sa report. Manageable. Ganyan inilarawan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng girian ng Israel at Iran sa Pilipinas. Yan ang lumabas sa pulong at pag-assess ng economic team na pinangunahan ng Pangulo. Pero mahigpit na binabantayan ng pamahalaan ang presyo ng langis. So far, there is no effect. So that there is no significant effect on the economy. Yun lamang, binabantayan natin ngayon yung price gouging. Dahil ang dami ko nang nakita, nagtataas ng presyo. Hindi naman tumaas ang presyo ng langis. So yun ang babantayan natin ngayon. Yeah, that's what we are going to watch. Dagdag pa ng Pangulo kung tutusin, hindi halos gumalaw ang presyo ng krudo sa world market. Mula sa $79 per barrel ay bumalik sa $69 per barrel ang oil price matapos ang ceasefire ng Israel at Iran. Nilinaw din ng Pangulo na ibabatay ang pamamahagi ng fuel subsidy sa aktwal na galaw ng presyo ng petroleum products sa merkado. Kung hindi nagbago yung presyo, then we do the same like before. Ang sinasabi namin, hindi ayuda, subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can proceed, we can do business as usual. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy yet. The price of oil has not gone up. It went up for one day, then it came back down. Pero kung kinakailangan handang mag-roll out ang gobyerno ng fuel subsidy, nasa 2.5 billion pesos ang nakalaang pondo para sa transport sector. Bukod sa pagpapatupad ng staggered o tingitinging pagpapatupad ng taas presyo, isa rin sa ginagawang hakbang ng gobyerno ang pakikipag-usap sa mga oil company. May sagot naman ang DOE sa hirit na alisin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Taliraw ang kamay ng ahensya dahil nasa batas ang VAT at excise tax. The excise tax and the value-added tax, which is 12%, is imposed because of a law. No? Legislation yan eh. So hindi pwede na yung DOE can go against what is mandated by law, nor DOF, nor even the President. No? So kailangan talaga sundan kung anong nasa batas. Ngayong araw nakatakda ang Part 2 ng oil price hike. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.